POV. Pangiti-ngiti pa ako kay Odette. Kunwari kilala ko talaga si Honey, like close kami, pero ang totoo ay halo-halong emosyon na ang nararamdaman ko ngayon. Papasok na ako sa opisina ni Jacob. First, nagsinungaling siya sa akin tungkol sa pag-duty niya sa Pampanga. Second, bakit niya ni-entertain si Honey? Kinalimutan ko na nga yung issue na nahuli ko siya na nasa bahay siya ni Honey at doon nagpalipas ng gabi. Kahit na big deal sa akin ang pagtulog niya doon, habang kita-kita ko sa kamera ang itsura ng suot ni Honey. I'm sure na kahit sino naman ang makakakita noon ay isa lang ang iisipin. Yun ay ang may namamagitan sa kanila. Pero dahil nga nagkaayos na kami at nangakong wala na maglilihim sa aming relasyon, ay pinalampas ko yun. Hindi ko na nga inungkatan tungkol doon. Pero this time, ibang usapan na to. Maingat kong binuksan ang pinakapinto ng opisina ni Jacob upang hindi ako makalika ng anumang ingay. Ang bilis ng tibok ng dibdib ko at parang hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Kaso, naisip ko na hindi ko malalaman kung anong nangyayari sa loob ng opisina ni Jacob kung hindi ako magpapatuloy. 1, 2, 3, 4 na hakbang pa lamang ang nagagawa ko ay narinig ko ng kanilang usapan. Kumabili ako sa may gilid upang hindi nila ako makita. Masama ang kutob ko kaya kahit malakas ang pakiramdam ko na masasaktan ako sa maririnig ko ay nagpatuloy pa rin ako sa pakikinig. The best ka talaga, Honey. Yan ang gusto ko sa babae eh. Marunong lumugar. Hayaan mo, marami pang kasunod yan. Basta't magsabi ka lang. Naku, sobra-sobra na to. Nahihiya na ako sa'yo, Jacob, kaso ikaw lang talaga naisip ko kapag nangangailangan ako. Alam mo na okay lang yun, Honey. Gusto ko rin naman eh. Basta yung bilin ko sa'yo ha. Kung pwede, tayo-tayo na lang nakakaalam nito. At kung pwede, huwag ka nang pupunta rito. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Naku, huwag na. Baka malaman pa ng asawa mo yan. Magkita na lang tayo sa pribadong lugar. Okay, ganun na nga lang. Iyan ang mga nadinig kong usapan. So tama nga ako, may namamagitan sa kanilang dalawa. Ang tanga-tanga ko dahil paulit-ulit ako naniniwala kay Jacob. Hindi siya nagbago, sinungaling pa rin siya. Matagal na siguro niya ako niloloko. Hindi ako makahinga, naninikip ang dibdib ko sa mga narinig ko. Grabe, iba pala talaga kapag narinig mo mismong panloloko sa'yo na asawa mo. Hayop ka, Jacob. Sinungaling ka. Wika ako sa aking isipan habang walang tigil sa pagluha ang aking mata. Gusto ko silang sugudin at pagmumurahin sa kahayupang ginagawa nila sa akin. Mga putang na nila. Kaso mahina ako at hindi ko kayang harapin ang asawa ko at ang babae niya. Mas pinili ko na lang na umalis kaysa makipag-away sa kabit niya. Para saan pa? Cheating is a choice. Hindi ko pwedeng isisi kay Honey ang lahat. Wala naman kasing lalaking marunong makontento sa isa. Kaya nga naimbento ang mga kabit. Ma'am, uuwi na po kayo? Hindi ko na nilingon ng sekretarya ni Jacob. Ayoko kasing makita niyang umiiyak ang isang talonang tulad ko. Ito pala yung pinakamasakit na pinaramdam ni Jacob sa akin. Ang pakiramdam na hindi ako sapat at kahit anong gawin ko ay hindi pa rin ako sasapat. Hilam na hilam ng mga mata ko sa maganang luhak na kanina pa tumutulo. Hindi ko na namalay na nandito na pala ako sa labas ng opisina niya. Hindi pa man din ako pumapara ng taxi ay may huminto na sa aking sasakyan kaya naman dito na ako sumakay. Pagkaupo ko pa lang ay dito na ako napahagulhol ng iyak. Hindi ko na naisip na may driver na nakakarinig sa akin dahil hindi ko na kayang pigilan ang sakit sa aking puso. Miss Charmaine, may problema po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Tanong ng taxi driver sa akin. Napaangat tuloy ako ng aking mukha. I heard it clear. Tinawag niya ako Miss Charmaine. Nakita kong tinitignan niya ako sa salamin at parang pamilyar sa akin ang mga matang yon. Kuya, bakit niyo po ako kilala? Kilala kita, Miss Charmaine. We met twice. Hindi ko lang sure kung kilala mo rin ako. My name is Attorney Gomez. Family attorney ako ng mga Soto. Naku, ganun po ba? Pasensya na po kayo. Akala ko po kasi taxi driver kayo. Sorry po. Abot-abot ang paghingi ko ng pasensya sa kanya. Hiyang-hiya ako sa aking nasabi. Attorney, napagkamalan kong taxi driver? Bababa na lang po ako dito. Pasensya na po ulit. Sandali niya nga inhinto sa tabi ang sasakyan. So I guess, ibababa na nga niya ako sa tabi. Hindi mo tatanungin kung sinong Soto ang tinutukoy ko? Saad niya habang nakapihit na paharap sa akin. Mabilis kong binunasan ng mga luha sa muka at saka siya inintindi sa kanyang sinasabi. Soto? As in Rafael Soto? Yes, natumbok mo, Miss Charmaine. Actually, ikaw talagang sadya ko kaya palagi akong dumadaan sa company ni Jacob. Kailangan kasi kitang makausap tungkol sa kumpanyang iniwan sa'yo ni Rafael. Hirap kasi akong lapitan ka dahil
Sigurado akong ayaw ni Jacob na magkausap tayo. Ang lahat ng lungkot na nararamdaman ko kani-kanina lang ay kaagad na napalitan ng pagka-curious. Bakit po? Ano po ba yon? Dito na niya inilabas ang kanyang attache case at nilabas ang ilang pirasong puting papel. Charmaine, ganito kasi yan. I don't know how to say this. Bigla akong nabitin sa kanya. Hindi niya masabi-sabi ang gusto niyang sabihin sa akin at para siyang nahihirapan. Ano po ba yon? Direktahin niyo na po kasi ako. Okay, sige Miss Charmaine. Ganito mo pinagkakatiwala ng asawa mo, I mean si Jacob. Paano kanya napapayag na magpakasal ka sa kanya? Ganong may sakit ka, alam mo bang hindi legal ang kasal niyo ni Jacob? Nasabi niya na ba sa'yo tungkol dito? Anong ibig mo sabihin? Paano hindi legal? Ibig ba nung sabihin hindi pa kami ganap na mag-asawa? Na hindi nakarehistrong kasal namin at alam niya ni Jacob. Ganun ba? Sino ba naman ang hindi magtataas ng boses sa kanya sinabi? Yes, alam niya. Hindi nakarehistrong ang kasal niyo dahil hinold yun ng korte. Miss Charmaine, pinakasalan ka niya habang may sakit ka. Ginawa niya yun para mapunta sa kanyang Lesotho. Para mapabagsak to. Ginamit niyang pagkakaroon ng may sakit ka para malaya niyang mailipat sa pangalan niya ang mga shares mo. At eto, tingnan mo ito. Nang malaman niyang nasilip ng korte mga ginawa niyang panloloko, ay gumawa siya ng peking medical abstract mo na nagsasabing magaling ka na at may mga pinakita siya mga dokumento na pirmado mo na nagsasaad na pumayag kang ilipat sa mga pangalan niya ang Lesotho. Miss Charmaine, gusto kitang tanungin ng diretso ngayon. Totoo bang nagpa-therapy ka para sa sakit mo amnesia? Totoo rin bang pumayag kang ilipat sa pangalan ni Jacob ang kumpanyang pinaghirapan ng mga Soto? Noong una ay ayaw ko maniwala sa mga sinasabi niya. Pero nang pinakatitigan kong binigay niya ang papel sa akin, ay dito ko na namukhaan ang pirma ko. Niloko ako ni Jacob. Sinabi niya tungkol sa SSS ang papel na pinirmahan. Yun pala'y hindi. Kaya pala sa madilim niyang kwarto ko pinapirma ay para hindi ko mabasa kung ano yung nakasulat doon. Sinungaling si Jacob. Manloloko siya. At ako naman ay isang tanga. Paniwalang paniwala sa lahat ng sinasabi niya. Sa galit ko'y pinunit ko ang papel na yon. Hindi totoong nagpa-therapy ako. Niloko niya ako. Maaring pirma ko nga talaga yan pero niloko niya ako. Ang sabi niya sa akin na ikukuha niya raw ako ng SSS. Kaya pumirma naman ako. Attorney, ano na ngayon ang mangyayari? Mawawala na ba sa akin ang Lesotho? Ano pa bang pag-iintindi kong gagawin kay Jacob? This is too much. Malino ka na ng pagtahi-tahi sa isipan kong lahat. Plinano itong lahat ni Jacob kaya ngayon akala niyang planchado ng lahat ay saka na niya ako iiwan para piliin si Honey. Ang galing niya magpaikot. Maling-mali na magtiwala ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, Miss Charmaine. Recorded ang usapan natin ngayon. Dito ibabase ang magiging result sa korte. Kung kanino ba mapupunta ang Lesotho, sapat na mga sinabi mo bilang matibay na ebidensya. Maraming salamat. Hayaan mo, gagawin ko lahat ng aking makakaya para tulungan kang maisalba ang kumpanyang pinagkatiwala sa'yo ni Rafael. Yung word na pinagkatiwala, it hits me hard. Pinagkatiwala sa akin ni Rafael iyon pero anong ginawa ko? Nagpabulag lang akong muli sa lalaking walang ibang ginawa kundi ang lokohin ako. Sana kasi hindi ka na lang namatay, Rafael. Sana hindi ko nararamdaman ang ganitong sakit ngayon. Sa condo unit pa rin namin ako nagpahatid kay Attorney Gomez. Kahit na kasi lamang na nagsasabi siya ng katotohanan ay gusto ko pa rin na marinig ang side ni Jacob. Kahit na masama ng loob ko sa kanya, ay naroon pa rin yung umaasa kung sasabihin niyang hindi totoo yun. Na siya na mismo mag-o-open na mga yun sa akin dahil may sarili siyang dahilan na para yun sa ikakabuti namin. Samantala, saktong 5:00 ng hapon dumating si Jacob. Gaya ng palagi niyang ginagawa tuwing uuwi siya ay niyayakap niya ako ng mahigpit at hinahalikan sa labi. I let him do it. Ayokong magalit kaagad sa kanya. Gusto ko munang kumpirmahin kung totoo bang nagsisinungaling siya sa akin. Inumpisahan ko magtanong sa kanyang trabaho. Kamustang maghapon mo, babe? Mukhang napagod ka ng husto, ha? Nananantya lang ako. Hindi ko pa siya dinediretsa. Ayun, babe, Pampanga pa rin ako naka-duty. Grabe, wala ngang traffic kaso ang dami ko naman trabaho. Boom! Dito pa lang ay huli na. Siguro hindi nabanggit ni Odette na galing ako doon, kaya heto, hindi na siya nagbago ng alibay. Sinungaling talaga. Yung SSS ko. Di hindi mo maaayos? Yung SSS mo. Inutos ko na lang sa tauhan ko, babe. Busy kasi ako, hindi ba? SSS daw. Ayoko na talaga. No more lies na raw pero parami ng parami ang kasinungalingang lumalabas sa bibig niya. Ang sakit sobra.
Pinipilit ko lang magpakatatag pero eto na yun eh. Huling-huli ko na siya. Ano pa bang kasinungalingan ang gusto ko pang marinig? Sa tingin ko wala na. Ayos na itong lahat para magdesisyon na akong bumitaw. Total hindi naman pala kami kasal. Why I should stay in this relationship when I'm hurting? I ain't happy with these lies. A round of applause para kay Jacob na dakilang sinungaling. Ang galing niya magsalita. Kampanting-kampante. Kapani-paniwala. Ikaw babe, how was your day? Tanong niya pa sa akin. Tss, sa pagkakataong ito hindi na ako nagsawalang kibo. Magsasalita na ako. Sasabihin ko ng lahat ng gusto kong sabihin para naman malaman niya sa sarili niya na hindi ako manhid o tanga. Matapos ng matatapos. Nakakasawa na kapag paulit-ulit eh. Baka hindi talaga happy ending ang nakalaan sa aming dalawa dahil hindi naman na kami happy pareho. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa naming magsama. Pareho naman kaming naglolokohan dito. I look at him darkly pagkatapos ay ngumising aso. Ako ba? Tinatanong mo ko kung kamustang araw ko? Parente ako naupo sa sofa at sumandal. Well, naglinis lang naman ako sa kondo mo. Para hindi ako maboard. Tapos, ayun, namiss kita agad. Kaso sabi mo nga nasa Pampanga ka, naka-duty kaya naisip kong pumunta pa rin sa office mo para maglinis sana at dun ka hintayin. Bigla siyang namutla sa narinig. Pumunta ka naman? Mabulo-bulo niyang tanong sa akin. Binaling ko sa akin mga daliri ang tingin ko saka siya sinagot sa tanong niya. Yep, pumunta ako doon and guess what kung anong eksena nadatnan ko doon. Hindi lang ako nagpapahalata pero nanginig ng laman ko sa galit. Eto pang nakakainis na reaksyon niya. Wait, pumunta ka doon? Bakit hindi sinabi sa akin ni Odette? Wala siya nabanggit. Tss, bakit? Kailangan pa bang sabihin sa'yo? Busy ka nga kamo, hindi ba? Sinasadya ko talaga hindi pa tumbukin ang gusto kong sabihin dahil kahit nasasaktan ako at gusto ko pa rin makita ang reaksyon niya. I can't breathe, but it's okay. I like the way it hurts. Babe, it's not what you think. Alam ko na ibig mo sabihin. Okay, aamin na ako. Now he is trying to explain and apologize. Again, same patterns, same routine. Pilit akong ngumiti sa kanya. Oh, easy ka lang. Hindi na kailangan, Jacob. Narinig ko naman ang lahat. Malinaw na malinaw sa akin na nagsinungaling ka at niloloko mo ko. Pampanga? Busy? Tss. Charmaine, mali ka nang intindi eh. Hindi ko kabit si Honey. Para na namang hindi ko siya papatulan dahil kontento na ako sa'yo. Tungkol sa pagsisinungaling ko, may purpose yun. Sorry kung sumira ako sa kasunduan natin. May malalim naman akong dahilan kung bakit ko nagawa yun. Sorry na talaga. Jacob, tama na. Don't tell me you're sorry cause you're not. Habang buhay bang tangang tingin mo sa akin? You're only sorry because you got cough. Iba ka rin talaga eh, no? Dito na siya lumuhod sa aking harapan at nag-iiyak. Ang pangit niyang umiyak. Babe, I don't know how to explain this pero kahit mamatay man ako ngayon, wala kami ni Honey. Mag-asawa na tayo kaya bakit ka pa maghihinala? Hindi pa ba assurance sa'yo na kasal tayo? Pilit ko siyang tinutulak palayo sa akin dahil ayaw ko magpadala sa mga iyak at salita niya. Palagi na lang kasing ganito. Palagi niyang sinasabi na, Charmaine, I love you. You're the only one. Please, what else is on? Lalo pang tumaas ang galit na nararamdaman ko nang banggitin niyan tungkol sa kasal. And the award for the best liar goes to Jacob. Kasal? Kasal ba ka mo? Jacob, alam ko ng lahat. Hindi tayo kasal kaya hindi mo na kailangan magpanggap. Bisto na kita. Alam ko ng tunay na kulay mo. Manggagamit ka tako itong si tanga na napaniwala na naman ako. Wait, how do you know about that? Sino nagsabi sa'yo niyan? By his words, tanga na lang ang hindi makakagets. Kitam. O di nahuli ka rin sa bibig mo. I think it's time for me to go. Court is finally closing. It's over now. Kailangan ko na siguro umalis kasi masyado na ako nagiging kawawa dito. Grabe, ang daming revelation today, Jacob. Gusto mo isa-isahin ko pang lahat ng nalaman ko? Parang hindi na lang, alam mo naman siguro kung ano-ano pa yun. May nalalaman ka pang SSS. Tumayo na ako at nagtungo sa aming kwarto. Isa-isa kong kinuha sa closet ang mga damit ko at nilagay yun sa nadampot kong bag. Babe, huwag kang umalis. Let me explain it one by one. I have reasons, babe. Please, I'm begging you. Pakinggan mo yung side ko. Yumakap siya sa may paanan ko kaya hindi ako makaalis para umalis. Hindi ko siya magets kung bakit kailangan niya pang magpaliwanag. Sige, ipagpalagay na nating may reason siya. Pero hindi rin eh. Yung issue pa lang kay Honey, solve na ako. Sapat na yun para kumalas ako. Bonus na lang yung sa kasal namin at yung sa Lesotho. Hindi na, Jacob. Hindi mo kailangan mag-sorry. Quits lang naman tayo.
Nagsinungaling din naman ako sa'yo. Mugtong-mugto ng mata niya sa kakaiyak pero wala na akong maramdamang awa. Grabe yung sakit na ginawa niya sa akin kaya namamanhid na ngayon ang puso ko. Quits? Anong quits? Tanong niya habang humihikpi. Jacob, this relationship is not worth saving for. Alam mo bang nilihim ko sa yung findings ng doktor sa atin? Ang sabi hindi raw tayo match na magkaanak. Jacob, hindi na raw tayo magkakaanak kahit kailan dahil hindi tayo compatible. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na akong umalis dahil wala kang mapapala sa akin. Humanap ka na lang ng iba na makakapagbigay sa'yo ng anak. Dito na siya napabitaw sa akin. O diba, nakaganti ka agad ako sa kanya. Totoo ba yan? Oo, totoo. Kaya kahit na puwersahin mo pa ako ngayon, uputo ka ng ilang beses ay baliwala din. Walang mabubuo. Siguro, uwi na yun ni Lord para makaalis na rin ako sa pudar mo. Jacob, itigil na lang natin to. Ang dami ko pa sanang gustong sabihin para pasakitan siya kaso dahil binitawan na niya ako ay ginamit ko ng pagkakataon na yun para makalabas ng kwarto. I left him with so much tears in his eyes. Well, he deserved that. Umiyak rin naman ako kaso nauna lang akong tumahan. Samantala, hindi pa man din ako nakakalabas ng kanyang unit nang biglang bumukas ang pinto. Napasandal ako sa padar dahil sa takot. Dire-diretso kasi nagsipasukan ang 5 pulis sa loob at mabilis na nagtungo sa kwarto. Bakit? Ano kasalanan ko? Pakawalan niyo ako! Ano to? Sigaw ni Jacob. Nakita ko kung paano siya pinadapa ng mga pulis at pinusasan. Maski ako rin ay nagulat. Hindi ko alam kung anong kasalanan ni Jacob at dadamputin siya ng mga pulis. Nakakaawa man itsura niya, kaso hindi na ako ang taong makakatulong sa kanya. Malulusutan niya yan kung talagang inosente siya. Kilala ko siya pero kung may kasalanan siya talaga, labas na ako dyan. Jacob Cuevas, ikaw ay naaresto namin sa salang pamimeka ng dokumento at tangkang pagpatay kay Rafael Soto. Ikaw ay may karapatang manahimik kung magsawalang kibo. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. Ikaw ay meron ding karapatang kumuha na tagapagtanggol na yung pinilit kung wala kang kakayahan. Ito ay pagkakalob sa'yo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba? Ano? Hindi totoo mga yan. Anong kinalaman ko doon? Charmaine, wala akong alam sa binibintang nila. Inosente ako. Hindi ko kayang gawin yon, Charmaine! Natulala na lang ako habang nilalabas ng mga pulis si Jacob. Nakafocus kasi ako sa sinabi nilang tangkang pagpatay kay Rafael. Anong kinalaman ni Jacob doon at bakit siya dinampot ng mga pulis? Mukhang ito ng last piece of puzzle. Unti-unti ko na napagtatahi-tahi ang lahat. Jacob's point of view. 3 araw na ako nakakulong dito sa Manila City Jail dahil sa patong-patong na kasong kinakaharap ko. Buhat kasi nang arestuhin ako sa aking unit na hindi pa ako nakakapagpiyansa. Hindi pa kasi ako pinupuntahan ni Atty. Medrano. Bagay na pinagtataka ko. Dapat kasi nandito na siya kaagad dahil ibinigay ko sa mga pulis ang numero niya, ngunit hanggang ngayon ay wala pa siya. Hindi na rin naman ako umaasa na pupuntahan ako ni Charmaine dahil nakipagkalas na siya sa akin bago pa ako arestuhin ng mga pulis. Sa mga oras na ito ay hinihimas ko na lamang ang malamig na rehas habang nakatingin sa kawalan. Kailanman, hindi ko naisip na aabot ako sa sitwasyong ganito. Hindi ko inakala na mauwi ako sa ganito. Ako si Jacob Cuevas. Tanyag at tinitingala pagdating sa negosyo. Nangungunang pangalan ko kapag dating sa pagdisenyo ng alahas. Lahat ng tao ay yumuyuko sa akin dahil sa galing na taglay ko. Kayamanan, kasikatan at magandang mukha, lahat ay nasa akin na. Halos lahat ng hiniling ng isang tao sa kanyang buhay ay nasa akin na, ngunit bakit sa huli ay humantong ako sa ganito? I don't know why. Ang tanging ginawa ko lang naman ay magmahal. It's so unreal. Ang dami ko nang nagawa na hindi ko akalaing magagawa ko. Trying to hold on. They didn't even know. I wasted it all. Hindi pa rin naging fair sa akin ang buhay. Now it all fell apart. Ilang araw pa lumipas ay wala pa rin dumadalo sa akin. Wala ni isang nag-aalala. Ngayon ko lang na-realize na nag-iisa na lang ako. Nasa kabila ng dami ng pera ko ay wala silbi yun ngayong karami ng kailangan ko. Ngayong araw nga rin pala lilitisin ang kaso ko. Ngayong araw na rin siguro guguho ang mundo ko dahil parang alam ko ng kahihinatnan nito. Sa loob na 10 araw ngayong nasa loob ay ngayon lang ako nasinagan ng araw ulit. Mula kasi sa kulungan ay nakaposes ako naglakad kasamang 6 pa mga pulis na naka-escort sa akin patungo sa mobile car. Napapangiti na lang ako ng mapait dahil sa itsura ko ngayon. Good luck sa'yo, Jacob. Naaawa man ako sa sinapit mo kasong batas ay batas. Saad ng isang pulis sa akin matapos ko makasakay ng mobile. Nagtatawanan sila habang nasa biyahe kami. Patungo sa korteng paglilitisan.
Hindi ko na sana sila papansinin kaso hindi ko maiwasang hindi mag-react sa sinabi ng isang pulis. Ang malupit pa nito, asawa niya nagdiin sa kanya. Yun daw ang tatay yung witness mamaya. Ulitin mo nga yung sinasabi mo. Sino ka mo? Pabalang na tanong ko. Para kasing uminit biglang ulo ko. Alam ko naman galit sa akin si Charmaine pero parang hindi ko kayang paniwalaan na siya pa pala ang magdidiin sa akin. Hindi mo ba alam? Yung asawa mo titistigo laban sa'yo. Kayo kasing mayayaman, akala nyo madadaan nyo sa pera ang lahat. Ayan tuloy, nilaglag ka ng asawa mo. Hindi mo siguro pinakitunguhan ng maayos kaya ganun. Sagot nito sa akin, sabay hagalpak muli ng tawanan. Muli kong binalikan sa aking isipan ang mga naging pakitungo ko kay Charmaine. Yes, maraming akong hindi magandang nagawa sa kanya noon. Pero mas lamang naman yun ang magagandang nagawa ko. I've done all this for her, but in the end it doesn't even matter. Pagdating ko sa loob ng korte, kaagad nang hinanap ng mga mata ko si Charmaine. At tama nga, nandito nga siya. Totoo nga siguro yung narinig ko na siyang titistigo laban sa akin. Tinitigan ko siya, hinuhuli kong mga mata niya, ngunit ayaw niya tumingin sa akin. Charmaine, patawarin mo ko. Nagawa ko lang ito dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tinig ko sa aking isipan, ngunit hindi ko naisatinig. Things aren't the way they were before she wouldn't even recognize me anymore. Hindi ko na naintindihan ang mga sinasabi niya laban sa akin, basta patuloy lamang sa pagluha ang aking mga mata. Hanggang sa matapos siyang magsalita ay wala pa rin ako naintindihan dahil okupado ng lungkot ang aking isipan. Hindi ko man narinig ang mga sinabi niya ay alam ko sa sarili ko na laban yun lahat sa akin. Kaya naman ako naman na nakaupo sa gitna at nalilitis ay wala na akong masabi. Nakatingin lang ako sa kanya habang nangungusap ang aking mga mata. Patawarin mo ko. Mahal yan talaga kita kaya ako nagawa ang mga yun. Sana maging masaya ka na ngayong malalayo ka na sa akin pero sana huwag mong kalimutan ang mga pinagsamahan natin. Dahil ako hanggang sa huling hininga ko, hindi mawawalang pagmamahal ko sa'yo. Sa isip-isip ko, itong mga salitang gusto ko sabihin sa kanya ngayon, ngunit dahil sukol na ako ay hindi ko na naisatinig. Base sa mga piniresentang ebidensya at base na rin sa mga salaysay ng mga testigo, ikaw Jacob Cuevas ay napatunayang guilty sa kasong pagpatay kay Rafael Soto. At hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Case dismissed. Oo, ako nga may pakana sa pagkamatay ni Rafael. Ako nagutos para putulin ang preno ng sasakyan niya. Akala ko kasi noon ay hindi na babalik sa akin si Charmaine. Kaya napilitan akong gawin ang bagay na yun. Nagpalamon ako sa sobrang selos at galit. Hindi ko naisip na labanan siya ng patas dahil nga talo na ako noon sa puso ni Charmaine. Alam kong mali. Alam kong naging selfish ako that time pero wala na eh. Huli na para magsisi ako. Tatanggapin ko na lang na sa kulungan ng bagsak ko at kasabay nitong pagkamuhi sa akin ng babaeng pinakamamahal ko. Samantala, nang papalabas na kami ng courtroom ay biglang nagtama ang mga mata namin ni Charmaine. Umiiling siya sa akin habang umiiyak. Gusto ko sana humingi ng tawad sa kanya kaso bigla na lang siyang nawala ng malay. Charmaine! Sigaw ko habang nagpupumiglas. Nag-aalala ako sa kanya ngunit wala akong magawa. Pakawalan niyo muna ako sandali, parang awa niyo na! Pakiusap ko sa mga pulis ngunit hindi sila nakikinig sa akin. Sige na, ibalik niyo na sa kulungan niyang kriminal na yan. Naninikip ang dibdib ko hindi dahil sa tinawag nila akong kriminal. Naninikip ang dibdib ko dahil hindi ko makalimutan ang itsura ni Charmaine kanina. Hanggang sa 1 buwan nang lumipas buhat ng masentensyahan na ako. Natiis kong masangsang at mabahong seldang tinutulugan ko ngayon. Natiis ko rin ang mga pagkain dito na parang kaning baboy. Mga pagkain na kahit siguro aso hindi kakainin. Nakayanan ko rin ang mga pambubugbog ng mga kapwa ko preso sa akin. Ganun daw talaga kasi dito. Walang mayaman, lahat pantay-pantay lamang. Suntok, sipa, sabunot, lahat yan naranasan ko't nasanin na ako sa sakit. Ang hindi ko lang talaga masanayan ay kung paano ang hindi malungkot. Yun pala kasi yung nakakapanghina. Yung araw-araw na humihinga ka pero unti-unti kang nangihina. Yung para kung pwede lang natapusin ko na lang ang aking buhay ay ginawa ko na. Hoy Jacob, nag-i-emote ka na naman dyan. Tumayo-tayo ka nga dyan at baka bigwasan kita dyan. Andon, may tae dun sa bowl. Bombitin mo, gusto ko pagbalik ko dun, pwede nang dilaan yun ha. Bilis, linisin mo na. Utos ng mayor dito sa salda sa akin. Siyempre, pagkatayo ko isang suntok mo na binigay niya sa akin. Pagdating ko sa banyo ay halos masuka ako sa baho ng amoy. Parang sinadya talagang ipahid sa pader ang mga dumi ng tao. Napakuyom ang mga kamao ko sa inis. Sobra naman na kasi ito at habang nangangalit ang mga bagang ko ay bigla ako napatingin sa muriatic acid. Hindi ko alam kung bakit parang tinatawag ako nito. Hindi ba? Gusto mo nang matapos ang lungkot mo? Inumin mo yan. Inumin mo yan.
Siguradong matatapos ng lahat ng paghihirap mo. Inumin mo yan. Total wala namang mawawala sa'yo. Mag-isa ka na lang, hindi ba? Mag-isa ka na lang, hindi ba? Wala namang iiyak kapag namatay ka. Kaya inumin mo na yan. Malay mong patawad ka ni Charmaine kapag namatay ka. Magpakamatay ka na lang. Magpakamatay ka na lang. Bulong ng demonyo sa akin. Naisip ko may point naman siya. Tama, mag-isa na lang ako. At wala namang iiyak o malulungkot kapag namatay ako. Saka baka kapag namatay na ako ay baka mapatawad na ako ni Charmaine. Walang pagdadalawang isip ni inom ko yun. Wala akong nalasahan na kahit ano, basta pagkainom ko nun ay bigla na lang akong tumumba sa malamig na sahig. Jacob! Jacob! Gumising ka! Tulong! Si Jacob nagpakamatay yata! Bubula ang bibig niya! Boss, si Jacob! Ininom yung Mergiatic! Ayun, bumubula ang bibig niya! Nakatirik na mga mata! Patay na ata! Yun ang mga huli kong narinig. Ano nang kakahinatnan ng buhay ni Jacob ngayon tila gumuho ng mundo niya? Anong buhay kaya naghihintay sa kanya? At ano kayang malaking twist na magbibigay ng halo-halong emosyon sa atin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.